Your Honor, Madam Chair, una po ako nagpapasalamat at least na-recognize nila kahit napakaliit at nabawasan yung sakit na naramdaman ko po sa ngayon. Ang hindi ko malaman pong matanggap, nagpasalamat pero just the same, we are still blamed for the death. At yun po ang masakit sa akin. Nag-usap po tayo, marami kong isiniwalat sa inyo na hindi ko sinawalat sa una. Dahil yan po ang guidance ng aming Secretary of National Defense, ng aking Chief of Staff, ng aking Commander, na huwag nang magdagdag pa ng lalo pang ikasusugat ng mga nasaktan nating tao. Pero paano naman yung damdamin namin? Paano naman yung damdamin ng mga tao na tumulong? Yan po ang masakit sa akin. I do not want to be emotional here. Naibigay ko na po sa inyo lahat. But just the same, thank you, sir, for recognizing at least that very little effort that you think that is very little. But for me, all the efforts were given, all the efforts were done in order for you to be helped in spite of the things that you done not coordinating with us. Yun lang po, Your Honor, yun lang po, Madam Chair. Maraming po salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na masabi ko ang nilalaman ng aking dibdib at isipan. Maraming po salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Thank you, General Pangilinan. Madam Chair, that ends my questioning. And just to be able to summarize what General Pangilinan perhaps would have told General Napeñas was, clearly, you told me in the last hearing, there was no forward observer. Second, there was no assessment on the position and the number of the enemy forces. Number three, there was no communication whatsoever apart from the TCP, which was in the control of the PNP SAF, and therefore you could not have fired artillery because you didn't have those three, and you didn't have also the number of the friendly forces. So with those four considerations on the ground absent, how could you therefore have fired artillery or even made your infantry effective in rescuing the remaining troops? Is that not correct, General Pangilinan? Ma'am, the reason why we conducted the operations and inserted our infantry, it's because it is very improbable for us to fire the artillery during that time when he requested that. Kaya nga po, nagpili tayo na makapagpasok ng infantry at ng ating mechanized brigade. Muli at muli ko pong sasabihin yan. At anyway, nasabi ko na po Nasabi na po yan. Okay na po yan. Na pong Gusto ko lang pong ilahad nga yung absent po ang ibang mga probisyon na requirement po para kayo po ay makatulong ng lubos na hindi po matamaan ang mga buhay pang SAF at ang mga sibilyan na nandun. Yun po ang sinasaad ko ngayon. Opo, Your Honor. Those elements were absent during that time, Your Honors. Thank you. Thank you, Madam Chair.